Sa telebisyon, nais ngayon na mga makakaliwa sa kamera na iban sa social media ang SMNI. Yan ang resulta sa franchise hearing ng network sa kamera. Si MJ Mondihar sa report live. MJ. Franco, magandang gabi. Isa nga yan sa mga malalaking na pag-usapan sa mahigit 3 oras na pagdinig kanina sa Kamara. Sa House Committee on Legislative Franchise Hearing ay makailang beses na iginiit ng mga makalawang kongresista na dapat na rin daw iban sa lahat ng social media platforms ang mga programa ng SMNI. Hindi kahit pa napatawan na ng indefinite suspension ng network sa free radio and TV dahil sa pagpabor ng National Telecommunications Commission o NTC sa panawagan ng Kamara laban sa himpilan. Sagot dito ng NTC at MTRCB. So if that is the case, Your Honor, if should the MTRCB decide to endorse that suspension order to the NTC or suspension on other platforms, perhaps we can consider, the NTC can consider that, Mr. Chair. If the MTRCB decided to suspend or cancel a program in all kinds of media platforms, and said decision is final and executory, we can endorse it to the NTC. Tanginang yan. Lakas ng tama, no? Ang lakas ng tama nitong tatlong kongresista na to na ipaban sa mga social media itong SMNI. Bakit ba takot na takot kayo at apektado sa SMNI? Eh nagbabalita lang naman ng SMNI. 'Di ba? Kagaya ng GMA, ng News 5, ng ABS-CBN na nasa social media. Pare-parehas lang na nagbabalita. Ang tanong, bakit umiiyak? At bakit doon nakasentro ang mga nais nyo, yung mga plano nyo? Bakit nakasentro sa SMNI? Kung hindi sa SMNI, si Pastor Kibuloy o kaya si FPRRD. Doon yung pattern nyo eh. Gusto nyo talagang mawala yung mga nagsasabi ng katotohanan. Kasi ganito ka simple ang konsepto eh. Kung inaakusahan ka o may inaakusahan sa yung balita, kung sinong tao man yon o sinong organisasyon o sinong kahit sino, kung alam mo naman sa sarili mo wala kang ginagawang masama, eh bakit napaka apektado mo? At dahil nga dito sa nasa politika ka, kongresista ka, eh bakit parang main priority nyo yung mga usapin o yung patungkol sa SMNI? Bakit parang gusto nyo talaga na mawala ito? Anong meron ba sa SMNI? Balita o masakit na katotohanan? Yan yun eh. Kasi kung alam mo sa sarili mo, alam nyo sa sarili nyo na kapag nire-red tag kayo na hindi naman pala totoo, sinabi nyo na nga, galing na sa bibig nyo, hindi totoo. Oh, nasa na? Bakit takot na takot kayo? Kayo mismo ang nagpapakita sa mga mamayang Pilipino na guilty kayo. Guilty, kitang-kita. Tangina. Iyak ng iyak. Sa lahat ng hindi affected, kayo yung nagre-react. Paano nga naman kasi? Alam ng maraming Pilipino na yung mga sumasama sa mga nagrarally at yung parang nagiging pinuno nila doon o humahandle, eh kayo yun. Kahit ba itanggi nyo na dahil kabataan party list kayo, na kayo yung head nun, o Teachers Act, o Grabiela, o kahit ano pa yan, kaya pagka may rally, eh nakikita kayo doon na nagsusuporta. Hindi, alam ng mga Pilipino na kaya nandun kayo dahil kayo ang promotor.
Kayo ang promotor. Alam ng mga Pilipino yan. Alam ng mga Pilipino. Ako, galit na galit lang ako. Kahit noon pa, buhat nung ma-realize ko to, na malaman ko lahat ng ito, ng kaguluhan na nagpapamangmang sa mga kabataan, dito nga sa mga dinadala yung fake news. Kaya nga dati, dahil nga maluwag kayo at wala pang SMNI na nagbabalita na katotohanan, at kung di pa kayo mabunyag na involved dito sa mga makakaliwang grupo, noon pa galit na talaga ako dyan sa mga fake news na yan. Dahil nga itong mga makakaliwa na to ang nag-i-spread nagtuturo, nagdidikta sa mga news outlet noon na naibabalita sa mga tao, na i-spread, pinipid nila sa mga tao, kaya pati mga magulang at mga anak, puro fake news ang alam. Nagiging ignorance. So ngayon, ayan na naman kayo. Gusto nyo na naman mawala yung programang SMNI dahil nga dito sinasabi yung katotohanan eh. Ang gusto nyong mamayagpag o mag-stay sa mga ganyang news outlet, yung mga gusto nyo lang. Yung mga talagang nababraso nyo, nadidiktahan nyo, ayaw nyo ng may competitors. Pero sa totoo lang, napakaganda ng may competitors. Dahil dyan makikita o pwede yan mapagkumpara kung alin ang malinaw na pagbabalita at tama. Sa totoo lang, hindi na kailangan sabihin eh. Mismong mga Pilipino na ang nagsasabi na ang SMNI ang kaisa-isang news outlet na nagbigay ng katotohanan. At talagang yung mga moto nila na para sa bayan, boses ng masa, talagang akmang-akma sa programa nila. Kung ano ang binabalita nila, kung anong klaseng pagbabalita, at kung gaano ka-quality. At talagang para sa mga mamamayan, para sa mga Pilipino. Unlike sa mga gusto nyong news outlet, kung ano-ano lang yung gustong ibalita. Tsaka nga syempre, ganito kapag may mga balita na alam na madadamay kayo o ikasisira nyo, nababraso nyo nga yung ibang media outlet. Kaya gustong gusto nyo patanggal ang SMNI dahil ang SMNI hindi yan nababraso. Hindi yan nababraso. Kaya pati naman sa social media ngayon, putang ina shit. Putang ampaw ang utak. Ampaw. Ano yan? Sosyo kayo ng mga ng mga founder niyan, kay Mark Zuckerberg, at talagang parang malakas ang loob niyo na ipatanggal yan. Malakas ang mga tama sa ulo. Pero kung dito nga sa Pilipinas, gusto niyo ipaban, posible. Kaya nga lang, hindi yan maaaprubahan at hindi yan gugustuhin ng mamayang Pilipino. Ang gusto niya yata parang katulad sa China. Sa China kasi bawal yun bawal, may mga bawal sila na platform o basta sa mga website, sa social media. Kumbaga kung ano lang yung gusto sa nila government, yun lang ang inaaprubahan. So yung mga ganong bagay kasi depende yan. Hindi naman porket may ganong patakaran yung China, i-adapt natin. Magkakaiba ganito yan kada bansa meron niyang mga ideas na pwedeng i-grab ng Pilipinas. For example, China, kung ano yung maganda doon. Kung merong batas sa China na pwedeng i-adapt na maganda na makakatulong sa Pilipinas, pwedeng i-adapt. O kunyari dito sa Amerika, o dito naman sa Germany, sa Japan. Kumbaga ganun kada bansa kasi may kanya-kanyang ideas yan na very effective. Pwede mo siyang i-grab kung alin yung magaganda. At depende rin yan kung aangkop ba sa pamumuhay sa Pilipinas o angkop ba sa kultura. Basta kung angkop sa bansang Pilipinas. Ganun yan Kasi hindi naman porket may isang maunlad na bansa, lahat ng gagawin doon o patakaran doon, i-absorb natin. Hindi po. Kailangan talaga is
kung ano lang yung magandang ideas ay pag-aralan at kung angkop sa bansa natin, pwede. Pero kung ito nga sa may SMNI, kung igagayin natin sa China na ibaban, hindi po yan papayagan ng mga mamayang Pilipino at yan din sa gobyerno. Itong mga mambabatas kasi, parang sa kanila lang umiikot yung Pilipinas. Gusto ata lahat ng sabihin nila aprubahan. Hindi po pwede yan. Pag-aralan yung mabuti at tignan nyo rin yung side ng mga Pilipino kung gusto ba nila. Kasi kung sinasabi ng mga mamayang Pilipino na napaka-importante ng SMNI sa kanila, kasi nung nakaraan nga sa vlog natin sinasabi ng iba, ngayon lang nagkaroon ang Pilipinas ng ganitong klaseng pagbabalita na napaka-natural, walang bias, walang kinikilingan, direct to the point at naiintindihan. Hindi lang naiintindihan, meron pang natututunan dahil diyan may tinuturo din diyan mga batas at iba pang mga bagay na nagiging kaalaman ng bawat isang Pilipino, na nagiging knowledge nila na hindi nila naririnig sa ibang news outlet. Kasi karamihan nga sa mga ibang news outlet puro lang kung ano lang yung gusto nila. Kumbaga kung ano lang gusto nilang ibalita, kung anong gusto nilang topic, kung anong gusto nilang sabihin, yun lang. Kaya yung mga Pilipino walang na-absorb na kakaibang nakakaibang kaalaman o may natututunan, tsaka wala silang mga yung mga tawag dito, bang segment. Kulang sila sa mga ganoon Wala din silang wala din pang international na kung saan kinakailangan na updated ang Pilipinas sa usapang international. Kaya yung tatlo na yan, ayan si Raul Manuel, pati itong teachers party list sa Graviela, ayan yung mga party list na yan, mga kongresista, wala yang ibang gagawin o walang ibang magiging resulta ng mga pinaplano niya at gagawin kundi sa pansariling interest nila, na sila talaga yung makikinabang ng matindi. Hindi para sa mga tao yan. Utang para sa mga boss nila o baka sila ang mga boss. Kaguluhan at kamangmangan, katangahan. Tanga na nga, dapat sinisipa na yan mga yan. Wala nang maitutulong sa atin yan. Kahit ilang beses kong i-explain dito yan o ibalita yan, yan lang talaga ang masasabi ko dyan. Yan, wala yang magagawa. Yan, mga salot dyan sa lipunan.